Praise Jesus. Nagsalita na basta? Nagsalita na? Pero ano pa mo ini? Praise God, praise. Praise. Marami. Balik na rin siya. Ayan. Praise God. Yun. Silang. Thank you, Jesus. Thank you, God. Worship you, Lord. Start na. Okay po, start na po. Praise God. Sige, tignan tayo. Okay, tayo lang. Our worship you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa kabagilan sa umagang ito. Pinabuhin ka namin at sinasamba. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, God. Awesome ka rin ka, Panginoon.
Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Pagpapalin po natin pumili ng Panginoon. Thank you so much, Lord God. We worship you. Patuloy po nais namin kayong maranasan, Lord. Ikaw ang dahilan ng pagpalito namin, Panginoon. Kaya patuloy ka namin pagpurihin at sasamba, Lord God. Thank you, Jesus. Patuloy po natin ibigay yung pinaka-the best sa pagsamba. Sabi nga po, narito tayo para kay Lord Jesus, para sambahin po siya, para pasalamatan siya na tunay na Diyos. Hallelujah, Lord God. Patuloy po natin ilapit ang ating mga puso sa ating Panginoon. Oh God, thank you, Jesus. You are so good. You are a great God. Hallelujah. O sinasamba ka namin, O Diyos. Malisahin niyo po ang aming mga puso. Pusong palisan, nangangyayos. Laging-balik mo, Diyos, para sa amin. Pusong balisay. Lord
sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong lapad na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong ibinibig mo ay ika'y marangalan. Ako po'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ako po'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ako po'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Oh yes, oh God, ang tug namin ay papuri para sa'yo lamang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya gawin niyo pong banal na tahanan ng aming mga buhay, Panginoon. Thank you, God. You are so good. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Patuloy kami nga sasamba sa iyo, Panginoon. Patuloy kami lalapit, magpapagmama, itataas ang iyong dakilang pangalan. Nang maghari ka, Panginoon, lakupan niyo po kami ng iyong presensya, O God. Sa'yo ang bawat umbaba nagsusumamo.
aming mga puso. Ikaw ang maranasan sa oras na ito. Lord, itinataas po namin ang oras na ito sa inyo. Itinataas po namin ang aming mga buhay sa inyo. Itinataas po namin ang bawat isa sa inyo, God. Hallelujah! Oh, Lord Jesus, maghari ka, Panginoon. Kumilos ka, oh God. Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga nito. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong pagkalinga. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa presensya po ninyo. Salamat po sa gagawin niyo po sa oras na ito. Muli po, Panginoon, lumalapit kami sa inyo ng buong pagpapakbaba. Dalisahin niyo nga po ang aming mga puso. Gawin niyo pong tahanan, Panginoon. Tanggalin niyo lahat ng mga hadlang, yung mga hindi nakalulugod sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, maituon po namin ang aming puso at kaisipan tanging sa iyo lamang, Lord God. Nang sa ganun, mapagpala po kami, mapalakas po kami, mapatatag po kami, maranasan po namin yung kagalakan, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Muli, Panginoon, hinayaan niyo makarating kami dito. Nagkatipon-tipon, Panginoon. Lord, salamat po dahil muli makakatagpo namin kayo. Muli, masasamba namin kayo. Muli, mapupuri maitatanghal namin ang iyong dakilang pangalan. At muli, Panginoon, matututo kami sa iyong salita. Salamat po, Lord God, sa pananampalataya na patuloy niyo pong itinatanim sa aming mga puso, O God. Thank you so much for letting us, Lord God, to know you more and more and more. At habang nakikilala ka namin, Panginoon, mas lalo po kaming mamamangha, Lord God. Kaya, Lord, patuloy, Lord God, tulungan mo kami maisuko ng buong buo ang aming buhay sa iyo, Lord God, na karapat-dapat naman, Panginoon, kasi ang buhay namin ay galing sa iyo at inalan niyo po ang buhay niyo po, Panginoon Jesucristo, para sa amin. Kaya, Lord God, you deserve, O Lord God, you are worthy, O Lord, na paglikuran, papurihan, at sambahin. Salamat po, Lord. Kayo na pong bahala, Panginoon, sa aming gagawin, Panginoon. Habang kami nakikinig, habang kami nakaupo, nakatayo, kung ano man po, Panginoon, iparanas niyo po sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalatian. Holy Spirit, we invite you, Holy Spirit. Iniimbitahan ka namin, Banal Espiritu. O Lord, kumilos ka. Saturate this place, O Lord God. Hallelujah. Fill us with your presence, O Lord. Touch our heart, O Lord God. Hallelujah. Give us an understanding, Lord. Katalinuhan mula sa inyo. Bigyan niyo po kami, Panginoon, para maunawaan po namin ang iyong kalooban. Salamat po, Diyos. Salamat po, Lord God. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Lord God. Karapat dapat kang itaas pasalamatan. Salamat po, Panginoon. We worship you. We praise you. We glorify your name, Lord. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa matamis na ngalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi lang. Amen! Amen! Sige, palawan po natin si Lord. Makakaupo po tayo. Thank God. Thank you kay Lord. Hallelujah. Oh my God. Thank you, Jesus. Yan. So, muli po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. So, palakpakan mo muna natin si Lord. Yung malakas na palakpakan mo para sa ating Panginoon. Come on! Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Yan naman yung pinakamalakas natin palakpak. Bigay natin kay Lord yung para kay Lord. Amen. Yung para sa kapitbahay lang natin yan. Yung para kay Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Amen. Praise Jesus. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Amen. So, amen. So, una sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Actually, una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord. Sa totoo lang po, siguro halos sumabot din po ng isang buwan. Ang totoo po yan, kahit pumupunta po ako dito, masama talaga yung pakiramdam ko mga nakaraang linggo. Sobrang sakit po ng likod ko, halos sa pag-umaga, hindi siya may galaw. Ang totoo, minsan nakala ng mga kasama ko na parang nagbibiro lang, pero hindi. Ang totoo po nun, sobrang sakit po talaga. Pero siyempre, pagdating kay Lord, naalala tayo mga naglilingkod,
walang sakit-sakit. Amen. Kahit masakit, hayo lang tayo ng hayo. Amen. Punta lang tayo ng punta sa Panginoon. Hallelujah. Amen. So praise God. So, yun nga, nagpapasalamat tayo kay Lord kasi patuloy niya tayong binibigyan ng kalakasan. Kaya habang malakas pa po tayo, habang buhay pa po tayo, maglingkod na po tayo sa Panginoon. Amen! Praise God. So muli po, mapagparang umaga po sa bawat isa. Bigyan natin ng malakas na balakang ang ating Panginoon. So welcome po muli sa God's Grace Sports Church San Simon. Yan. Thank you kay Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, amen. So, muli po ay magandang umaga sa ating lahat at patuloy natin i-ready ang ating mga puso sa pakikinig ng kanyang salita. Kung natatandaan niyo po nung nakaraang linggo ay napag-aralan po natin yung salitang ministry. Tama po ba? Yan. So, ang katanungan, ano yung ministry na meron ka? Ano yung ministry? Ano yung ginagampanan mong gawain para sa Panginoon? At napakarami pong ministry. Dito sa loob ng simbahan, maraming ministry. Yung pag-aayos ng upuan, paglilinis dito sa simbahan, pag-iisip ko ano ang magiging itsura ng simbahan. Yan, yung pag-welcome sa lahat ng mga nagsisimba. Yan, yung pag-welcome sa kanila. Tawag dito, ministry po yan. Yung pag-entertain po sa mga tao, welcome dito kayo. Ministry po yan. Yan. Ministry yan. Yung pag-encourage sa mga kasama natin, ministry yan. Yung pag-aawitan, yung pangunguna sa pag-aawitan, ministry po yan. Actually nga po, yung nga po isa sa mga pinag-pray ko, nawa magkaroon ng mga tao na ang ministry nila yung mag-opening prayer, mag-closing prayer, sa opening prayer, sa praise and worship, sa kantahan. Ministry po yan. Kaya, kung sabi nga po, kung anong kakayanan na meron ka, ipagamit mo kay Lord. Ministry yan. Sa labas naman, meron din po ang dami pong ministry sa labas. Yung paghayo lang, pag-invite po, yung pag-encourage sa mga ibang tao, yung pag-lead sa mga tao, pangunguna, ministry po yan. Ang dami pong ministry. Amen? So, nawa po, mag-pray tayo kay Lord. Sabi nga po, nung nakaraang linggo, anong ministry meron ka? Nawa, magkaroon tayo ng ministry. Meron tayong ginagampanan. Huwag lang tayo na basta maghihintay na lang ng gawain at tapos uuwi na. Magkaroon tayo ng ministry. Amen! Praise God! So, palabangan muna natin si Lord. Yan, so, okay, so, ako muna, tapos si Pastor Victor next week. Thank God. So, hindi ko kasi natanungan siya kagabi. Hindi ko naman. Okay. So, eto po. At the same time, nagpe-prepare siya sa kanyang graduation. Anyway, so yun po, no? So, yun po, muli po mapagpalang umaga at ang ating topic po dito ay may kaugnayan po last week po. May kaugnayan sa mensahe po last week. Ito po yung ating message for today sa umagang ito. Sa mga nakakabasa, kaya nyo bang basahin ito? Okay, 1, 2, 3. Sir! Lakasan natin. Sir! Yan. So, serve. Sino na nakakaalam sa Tagalog nito? Sa serve. Ibig sabihin ng serve. Halimbawa, kumain ka sa restaurant o sa fast food. Di ba? Mayroong nagsiserve. Di ba? Merong nagbibigay sa iyo ng pagkain o yung in-order mo, isi-serve niya. Yan. So, sino merong ideya kung ano ang kahulugan ng serve sa Tagalog? Yan. Serve. Yan. Paghahainan? Paghahainan? Amen? Praise God. O tinatawag nating paglilingkod. Okay? So, serve, pinaglilingkuran ka. Halimbawa, yung waiter, paglilingkuran ka niya. Pagdadalang kanya ng pagkain, ng tubig. Waiter, tubig nga. Waiter, yung ano nga, menu. Waiter, yan. Ibig sabihin, handa siyang pumunta at ikunin kung ano ang kailangan mo. O ibigay kung anong kailangan mo. Paglilingkod, serve. Yan ang ating pag-uusapan po sa umagang ito na may kaugnayan dun sa natapik po natin noong nakaraan na ministry. Ano yung tungkulin na ginagampanan mo
nung nakaraan yung ministry. Ano yung task? Yan. So, hindi lang tayo basta bumububun. Yung pagpunta niya po dito, ministry na yun kasi nagbibigay ka ng encouragement. Kalakasan sa kapwa mo mananampalataya. Pero nawa, magkaroon talaga tayo ng ministry sa loob at labas ng simbahan. Yan. So, hallelujah. Ano ba yung kahulugan ng serve? Sabi po sa dictionary, to serve is to perform a role or function. Sabi po dito, ang daw paglilingkod ay meron kang gagawin. Meron kang perform, ibig sabihin, meron kang isasagawa, ipapakita. Yan. Na isang role, isang gampanin. At ibig sabihin, yun ay gumagalaw. Hindi lang siya stagnant. Okay? Meron kang function. Yung ibig sabihin ng serve niya. While your coworker is out sick, halimbawa daw, yung kasama mo nagkaroon ng sakit. Yan. You gladly serve as his replacement until he gets better. Ibig sabihin, sabi mo dito, masaya ka. Kung, halimbawa yung kasama mo may sakit, masaya kang gagawin mo yung ginagawa niya, yung tungkulin niya, habang wala siya. Yan po yung serve. Okay? Kahit, ibig sabihin, kahit hindi sa'yo, pero dahil kailangan mo siyang gawin, gagawin mo siya. Okay? So, sabi mo dito, serve comes from the Latin word for servant or slave. Alam mo ba yung slave? Slave. Slave. Alam niyo ba yung slave? Slave. Okay? Alipin. Yan. Alam niyo ba yung alipin? Aliwa. Alipin. Alipin, ibig sabihin yung mga sinaunang mga tawag po sa mga katulong. At yung pag sinabi nating alipin, halos wala silang karapatan sa buhay nila. Yan. Hindi rin sila pwedeng tumakas kasi parang hinanakaw nila ang kanilang sarili. Alipin sila. So lahat ng papagawa ng kanyang boss gagawin niya. Alipin. Yan po. Okay? So pag sinabi natin alipin, slave. Yan. Utos. Yan. Manggagawa. Yan. Okay? But you can serve people without being subordinate to them. Ibig sabihin, pwede kang maglingkod. Kahit na, tawag dito, hindi mo naman kailangan sila palitan. Pwede kang maglingkod. O, tawag dito, pangunahan sila. Pwede kang maglingkod. So yun ang ibig sabihin ng serve. Okay, sa John 1:13 verses 1 hanggang 17. Ito po yung teksto natin. 1:13 verses 1 hanggang 17. Ito yung hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Siguro na meron na kayo idea kung ano to. Bisperas na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Ibig sabihin, alam na Jesus Christ na yung mapapako na siya sa cross, tapos babalik na siya sa kalangitan, sa kanyang kaharian. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen. Palapakan natin si Lord. Sabi mo dito, mahal niya ang kanyang mga tagasunod. Ang tanong, tagasunod ka ba ni Jesus? Tagasunod ka ba ni Jesus? Yan ang pinakakatanungan. Pero kung tagasunod ka daw ni Jesus, sabi niya po dito, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig. Nasa daigdig pa tayo, di ba? Nasa earth ka ba? Nasa mundo, baka nasa Mars ka. O nasa Mercury ka. Nasa earth pa tayo, nasa daigdig. Mahal daw ni Jesus ang kanyang mga tagasunod. Ulitin natin. Sabihin mo naman sa sarili mo, mahal ako ni Jesus. Yan, amen. At sila, ayan, so namatay. Hindi siya naniwala. Pero maniwala ka. Maniwala ka, mahal ka ni Jesus. Amen. So panghawakan po natin yan, mahal ka ni Jesus. So habang hinihintay natin, so ganito yan. So nagkakatipon po ang Panginoong Hesus. So pumunta sila sa isang lugar. So naglakbay sila, galing sila sa, at alam po natin yung lugar nila, di ba? Karamihan disyerto sa kanilang lugar. Nakakita na po ba kayo ng maladesyertong lugar? Ha?
maalikabok, mabuhangin, di ba? So, anong itsura ng mga paa nyo kapag doon kayo dumaan? Di ba? Madungis yung mga paa natin, di ba? So, ganun ang nangyari. So, alam na ni Jesus Christ na itong oras na to, yung teksto na to, yung ipagkakanulo na siya ni Satanas, ay ni Judas pala, ipagkakanulo siya na ni Judas, isa sa kanyang mga alagad. Yan. So, yan, okay. Tingnan ito. Yan. So, ngayon po, sabi nga po, so, nagkikipag-ugnayan siya sa Diyos Ama. At sabi niya nga, kanina, mahal niya ang kanyang mga tagasunod. Amen? So, isang malaking bagay yan, hindi tayo kamahal-mahal, pero minamahal ka ng Panginoon. At yung pagmamahal na yun, pinatunayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Thank you, Jesus. Yan, tuloy natin. Yan po. Next. Pagsapit ng hapunan, inilagay ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Ito yung binabanggit ko kanina. Okay? Si Satanas, yan, kumilos sa isip ni Judas. Kaya huwag kayong papayag na kumikilos sa isip natin si Satanas. Kapag kumikilos siya, i-rebuke nyo kaagad. Tanggihan nyo kaagad. Kaya lang ito, tingnan nyo po, no? So, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan. At alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Yan. So, tayo din po, tayo mga anak ng Diyos. Tama po ba? Anak ka po ba ng Diyos? Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, panghawakan niyo po ito. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, anak ka ng Diyos. Inaring kang anak ng Diyos. So kapag wala na tayo dito, babalik tayo sa Diyos. Amen! Amen. Pero kung di ka anak ng Diyos, saan ka babalik? Yun. Doon sa kahirap, walang hanggang kaparusahan. Doon sa impyerno. Di ba? Ayaw natin doon. Amen. Di ba? So yun po. So pero yung anak ng Diyos, tagasunod ni Kristo. Tama po ba? At yung mga anak ni Kristo, nandito po lagi sa oras ng gawain. At alam na alam mo kung yung na kay Kristo, gustong-gusto nila yung gawain ng Panginoon. Nakasulat po yan sa Biblia. Amen? Yung mga anak ng Diyos, yung na kay Kristo, yung mga mananampalataya ni Kristo, gusto nila yung gawain ng Panginoon. Amen? So, nasa Biblia po yan. Sabi nga po, amen? May dalawang patutunguhan ng tao. Langit o impyerno. Yung langit, yung kaharian ng Diyos. Yung mapupunta sa kaharian ng Diyos, yung mga anak ng Diyos. Yung nanampalataya kay Kristo. Pero yung mga hindi nanampalataya kay Kristo, sa impyerno sila. Yan. Kaya nga, kung ikaw ay nanampalataya na nanali kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, right in this moment, mamatay man tayo, alam natin sa langit tayo. Babalik tayo sa Diyos. Pero kung hindi tayo talaga nanampalataya kay Kristo, doon tayo sa impyerno. Yan. So, sabi nga po, ang tunay na anak ng Diyos ay nakikinig ng kanyang salita. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Yan. Okay. Kaya kapag sinasabi natin anak tayo ng Diyos, pero hindi natin na ipapahayag sa ating mga kilos, baka hindi talaga tayo anak ng Diyos. Amen. So sabi mo dito, kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana. Alam niyo po yung palanggana? Alam niyo po yung palanggana, yung basin, alam niyo po yung palanggana? Amen? So yung palanggana, yung malaking plato. Malaking plato. Kasi po nung bata po ako, sa kapitbahay namin, yun ang ginagawa nilang plato, yung palanggana. Ang lakas po nilang kumain. Yung po, palanggana talaga.
Kaya nasabi ko, napangawakan ko dati yung palanggana, malaking plato. Kasi yun ang ginagamit ng mga kapitbahay namin. Okay lang po. At sinumulang hugasan ng mga paa ng mga alagad. Isipin niyo po ito, no? Si Jesus Christ, na leader po nila, na tagapagturo po nila. Kumuha siya ng palanggana at hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Yan. At pagkatapos, punasan ng tuwalya, nagbigis sa kanyang baywang, pinunasan niya uli. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, hugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Muli nagsalita si Pedro, hindi niyo hugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Kundi tayo mahugasan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus, wala tayong kaugnayan sa Kanya. Kaya yung ginagawa nating communion, inaalala natin yung pagkamatay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung dugong nabayubay sa kanyang katawan. Okay? Iyon yung naglilinis sa ating mga kasalanan. At tayo pinatawad. Ibig sabihin, meron tayong kaugnayan sa ating Panginoon sa Kristo. Napakahalaga po yan. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. Alam ni Jesus Christ na kahit mayroong mga taong kasama niya, hindi totoong nananampalataya sa kanya. Di ba merong si Judas Iscariote, pinagkalulo siya? Alam ni Jesus Christ yun. Kaya tayo lahat dito, kahit na lahat tayo nandito, alam ni Jesus Christ kung sino talaga yung nasa Kanya. Alam ni Jesus Christ kung sino talaga yung tagasunod niya. Amen. Amen. Hallelujah. Dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa Kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Amen. Ang sabi ng Panginoon, kung sino nagkakaya sa Kanya, kakaya Kanya sa langit. Kaya, huwag natin ikinakahiya si Kristo. Huwag natin kinakahiya yung tinataas natin ng ating mga kamay. Huwag natin kinakahiya umawit tayo sa Panginoon. Huwag natin kinakahiya pumunta tayo sa gawain ng Panginoon. Huwag natin kahiya yung sumamba tayo kay Lord. Ang ikahiya natin yung nakakahiya. Sa panahon ngayon, di ba, natutuwa sila kapag ang isang tao ganito siya. Pero pag nakita niya humahawak yan ng Biblia, nananalangin, pinagtatawanan, kinukotsa. Amen. Sino dito ang kinakaya pa rin ng manalangin? Sino dito po yung kinakaya pa rin ng sumamba? Sino dito yung kinakaya pa rin ang magbasa ng Biblia? Naku kapatid, sabi nga, ang buhay natin, hindi natin alam hanggang kailan tayo malakas. Maglingkod na tayo, ialin na natin ang buhay. Huwag natin kahiya si Jesus. Nang maugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Siguro, halimbawa ako po, pumunta ako dito, bigla kong hugasan ninyong mga paa. Sigurado magtataka ka din kayo katulad ni Pedro, di ba? Ay, ali po mga karinepo. Di ba? Sigurado, as a person, as a human. Di ba? Pero nagtanong ang Panginoon sa kanila, naunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyo hugasan ng mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayon alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo.
Amen. Ano kaya ang ibig sabihin ng Panginoon? So, paano ba ang paglilingkod? Hallelujah. Pinagpala ang salita ng Panginoon. Paano ba ang paglilingkod? Katulad ng sinasabi ng Panginoon dun sa tekstong yon, paano ba ang paglilingkod? Number 1, serve heartedly. Ibig sabihin, pag naglingkod ka, pag may ginawa ka, buong puso, yung hindi napipilitan. Gagawin mo kasi masaya ka. Gagawin mo ito, dahil ito yung sinasabi ng puso mo. Ito yung laman ng puso mo. Kaya nga tayo dapat magkaroon tayo ng compassion, sabi ko. Marugdog na pagmamahal sa kapwa. Amen. Kapag may ginawa tayo para kay Lord, gawin natin ito ng buong puso. Sabi po dito, bispiras na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pagalit sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Minahal niya. So ibig sabihin, naglilingkod ka dahil mahal mo ang Panginoon. Naglilingkod ka dahil mahal mo ang iyong kapwa para sa Panginoon. Kaya nga meron dating kinakanta, oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. So, ibig sabihin, mahal mo ang Diyos, kaya mo minamahal ang iyong kapwa. So, kapag naglingkod ka, gawin mo para kay Lord. Gawin mo ng buong puso. Katulad ng pagmamahal ng Panginoon. Sabi nga, gayahin niyo ako. Sabi niya, di ba? Yung sa binasa natin, kahit na mataas pa ang posisyon mo, kahit ba, may naman pa ang iyong nakamtan sa buhay, so maglingkod po tayo. At yung paglilingkod na yun, hindi napipilitan. Hindi lang dahil sa sinabi, hindi mo pakitang tao. Yung paglilingkod na yun, talagang mahal mo ang kapwa, mahal mo ang Diyos. Kasi sabi nga ng Panginoon, kung mahal mo, kung mahalin mo ang iyong kapwa. Amen. So, kaya nga po karamihan sa mga naglilingkod sa Panginoon, kahit na meron silang mga nararamdaman sa kanilang katawan, tuloy-tuloy pa rin sila. Kahit nahirap po sila, tuloy-tuloy pa rin sila. Kasi mahal nila ang kanilang kapwa. Gusto nila ang mga kanilang kapwa ay makakilala ng lubusan sa Panginoon. Kahit na nakikita niya na parang walang interes. Interesado, parang hindi interesado yung kanilang mga pinupuntahan. Kanilang mga pinapangaralan. Nagpapatuloy sila. Kasi nga, mahal nila ang kanilang kapwa. So kung mahal natin ang ating Diyos, mahalin natin ang ating kapwa at tutulungan natin sila makakilala sa Panginoon. Paglilingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. Amen! Andiyan po ba tayo? Praise God! Hallelujah! So sabi nga po si Lord Jesus hanggang wakas. Hanggang sa wakas. Ibig sabihin, hindi lamang sa, ay ganado ako, ay ganito, pinagpapala ako. Kaya pinagpapala ka kaya hindi. Tuloy-tuloy ka lang maglingkod sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Yung time na to yung Panginoong Hesus sa time na to, alam niya na may magkakalulo sa Kanya. Pero nagpatuloy siya. Amen! Hallelujah! Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Sabi po ng awit 100 verse 2. Maglingkod tayo ng may kagalakan. Masaya ka. Hindi yung, sabi nga po, na napipilitan, masaya ka. Lord, pupunta ako sa iyong gawain, mag-worship ako. Lord, i-invite ko yung mga tao. Lord, paalalahanan ko yung mga tao. O, tara na, magsimba na tayo, tara na. O, mag-cell group ako. O, maglilid ako sa prayer, opening prayer. O, maglilid ako sa closing prayer. O, maglilid ako sa opening prayer. Masaya po tayo, huwag po tayo napipilitan. Kasi isang malaking karangalan na ikaw nakakapaglingkod sa Diyos na makapangyarihan sa hari ng mga hari. We are not deserving to serve the Lord, pero pinagkalooban niya sa kanyang biyaya habang nakakapaglingkod tayo. Hindi tayo karapat dapat makasalanan tayo. Hindi nga tayo pwede lumapit sa kanya. Pero dahil sa kanyang biyaya habang nakakapaglingkod ka,
Kaya wag mong ikahiya yung mag-ministry ka. Amen! Amen. Huwag mong ikahiya na maglingkod ka. Amen! Kaya ano yan? Oo. Nung oras ng gawain, pumasok sa dito, tinigil niya. Okay po. So yun po. So, serve the Lord with gladness. Come before His presence with His sing. Ibig sabihin, di ba, pag halimbawa sa tao, napapakanta siya, di ba? Ibig sabihin, para masaya siya, di ba? Di ba? Yung iba nga, may pag-ganong-ganong pa siya. La 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 la. Pag gano'n, yung sabihin, masaya siya. Di ba? So, sabi ni Lord, kapag naglilingkod ka, masaya ka. Yung parang napapakanta ka sa sobrang saya. Amen! Amen. Amen. Praise God! Ephesians chapter 6 verse 7, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Yan. Ako, aminin ko po nung pinagbulay-bulayan ko yun ito. Dalawa kasi pinagbulayan kong Word of God. Kasi gagamitin ko sa Bible study tsaka dito. Aminin ko nung dumating yung time na sabi ko, parang pagod na ako, parang hindi ko na kaya. Sabi ko, Lord, parang ayaw naman ng mga tao ata. Doon na ako. Opo, dumating po sa time talaga na, at sinabi ko nga kay Pastor Victor na nagsabi na ako kay Pastor Randy, Pastor, pahinama ko pa po ha ako. Ay ko, opo. So, pero tapos nakinig ako ng Word of God, nakinig ako. Kwento niya, ganito. Sabi niya, dati po, ako po yung host. Ako po yung MC, ay yung mag-opening. Ako po yung mag-opening prayer. Ako po yung magsusong lead. Ako po yung mag-play ng ano. Ay, ako yata, ako. Siya po yung mag-opening, siya po yung closing, siya po yung mag-preach. Sabi niya, siya po yung mag-play ng video. Sabi niya, at dati po, sabi niya, karaoke din po, karaoke lang gamit namin. Wala po kayong musician. Sabi ko, sakto pa. Ako pinapakinggan ko. Ako yata itong nandun na. Kasi nung time talaga yon, nung gabing yon, talagang umiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, parang napapagod po ako, Lord. Sa sakripisyo po tayo. Ganito po, layo-layo. Wala nga akong natitira sa sarili ko. Tapos nakikita ko yung parang wala akong nakikitang parang pagbabago, sabi ko. Ay, parang wala akong nakikitang ganito. Napapagod ako, Lord. Tapos, nag-message ko ako kay Pastor Randy, Pastor, pwede po magpainawa ako. Diyo naman po Pastor Victor ha, magpainawa ko pa po ako. So, habang pinapakinggan ko yun, tapos nabasa ko to, tapos nabasa ko din yung tungkol kay Job. Yan, sabi niya, naglilingkod ka hindi sa tao, sa akin ka naglilingkod. Kung ayaw nila, ako gusto ko. Yung parang habang binabasa ko ito, parang nagkikipag-usap sa akin si Lord. Yung gano'n, so sabi, sige Lord, sige po Lord, tuloy-tuloy lang po tayo. Tapos yung narinig ko yung preaching ng isang pastor. Nagsimula daw sila sa gano'n. Dinala din siya doon sa isang lugar na ganyan. Maliit lang din, upahan. Tapos siya lahat. Tapos yun. Pero sabi niya, by the grace of God, ngayon marami na yung mga natanim na churches. Ibig sabihin, nanganak na yung simbahan na yun, marami na nanganak na simbahan. So, yun po, nagbigay sa akin ng kalakasan. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa kalakasan na binibigay niya. Kaya kapag po nanghihina tayo, Word of God, makinig tayo ng mga salita ng Diyos o magbasa tayo. Yung tungkol kay Job din, sabi nga kahapon, yung pagsubok na meron siya, walang-wala sa pagsubok na naranasan natin. Si Job, mayaman. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat ng yaman niya. Sa isang araw lang nawala ang lahat ng yaman. Sunod-sunod yun. At sa isang araw din yun, namatay yung 10 anak niyang sabay-sabay. Si Job. Sabi ko, kung mahirap na yung mga pinagdadaanan namin, ako, mas grabe si Job. At si Job, sabi po sa Bible, mabuting tao, sumasamba sa Diyos. Matuwid siya. Ganon siya. So kung siguro kung iisipin mo, naglilingkod ako sa Diyos. Mabuti ako, wala akong, pero bakit ganito ang buhay ko? Kasi minsan ako iniisip ko, minsan lang napapaisip ako, bahay ko walang pinto, bahay ko kubo. Kung titignan mo lahat ng bahay dito sa lugar ko, ako lang yung pinakakawawang bahay ka ko. Titignan ko ganon.
lingkod ako. Nakapag-aral na. Pero ganitong bahay ka. Ay, ganito. Pero, minsan nangungusap sa akin sa Lord, di bale, bahay mo naman dito sa langit, mansyon. Yun ang nagiging kala. Para bang, minsan kapag nag-ano ako, nangihina ako, para bang nangungusap sa akin si Lord. Hey, yung parang ganon, tingnan mo ganito, papaalala niyo sa akin yung mga word of God. Kaya salamat kay Lord, sabi nga po dito, maglingkod tayo. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kapag ginawa mo, niligpit mo yung mga upuan na yan, kapag humayo ka, nag-invite ka, ano yun? Ano yan? Akala ko texter, akala ko pregnancy test. Hindi yung pregnancy test. Akala ko pregnancy test. Yun, pag may ginawa ka, para, kasi madalas tayo, halimbawa, may mga ginagawa tayo, di ba? Tapos kapag hindi na-appreciate, nasasaktan tayo. Di ba? Baga, halimbawa, ikaw na nagmamahal, ginawa mo lahat, bigay ka lang ng bigay. Tapos yung binibigyan mo, parang wala mang kapalit, parang walang response, nasasaktan ka, di ba? Di ba? Halimbawa, ako, may isang tao, lahat na lang ginagawa ko, pinagluluto, inahahinan, lahat na lang. No? Kung pwede pa, tawag dito, palitan mo pa ng damit, suotan mo pa ng gagawin mo eh. Para may paramdam mo lang kung gaano siya kahalaga sa'yo. Pero pag siya, makikita mo, walang pakialam. Kung baga, kahit masaktan ka, wala siyang pakialam. Baga manhid. Tawag ganon. Di ba nasasaktan ka? Ganon. So, masakit yun. Kasi sa tao mo ginawa. Pero kaya nga, para hindi tayo masasaktan, gawin na lang natin para kay Lord. Ako madalas ginagawa ko ganito. Ang mahalaga, may dala ko sila sa Panginoon. May dala ko sila kay Lord. Gagawin ko to, titiisin ko lahat, may dala ko sila sa Panginoon. Yun po, gawin natin yun para kay Lord. Pangalawa, serve God with humility. Yung may pagpapakababa. Di ba si Lord Jesus? Isipin niyo mo, leader siya, di ba? Panginoon nga, sabi nga Panginoon. At guro, di ba? Sabi po, ako nga. Sabi niya. Pero, hinugasan niya ng paa ang kanyang mga tagasunod. Na madudugi yung mga paa. Amen. Naranasan niyo na po ba yung isang tao na madudumi yung mga kuko niya tapos nilcutter niyo? Di ba? Di ba yung isa nga yung mga singit-singit ang babaho dyan? Di ba? Pero ginagawa mo kasi, di ba? So, serve God with humility. Ano man po yung natamo mo, ano man po yung kalagayan mo. Serve God. Sabi ni Lord Jesus, gawin niyo kung anong ginawa ko. Ibig sabihin, gawin natin yung katulad ng pagpapakumbaba. Panginoon siya eh. Sabi nga po dito sa paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi niya dito sa kanya, Panginoon, hugasan niyo ba ang aking mga paa? Siguro nagtataka si Pedro, hugasan niyo po ang aking mga paa. Kung siguro ako man, Lord, basa niyo pong bidis ko, makarinig po. May tela po, maringit po ko. Makarinela po. Di ba? So, parang siguro naintindihan mo si Pedro doon, di ba? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sabi po sa Pilipos, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, kahit daw siya Diyos. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang isang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Nagpakumbaba siya. Kaya nga ako, nag-bless po ako sa mga tao na talagang pagdating namin dito, pinaglilingkuran po kami. Sobra po ang pasasalamat ko sa Diyos. Minsan po, pag kumakain ako, naiya ako, sabi ko, grabe naman ng service po dito. Sila kaya may pagkain. Minsan po. Pero lagi po nila sinasabi, kumain na po kami. Amen? Kaya nga sobrang nabe-bless ako. Kasi yung humility, kung titignan na, mas matanda ako sa'yo, parang ganun, di ba? Pero hindi. Nakikita mo yung pagpapakumbaba nila. Sabi nga ng Panginoon, sapagkat ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Amen. Kasi kapag, ganito po yung kapag nagpapakataas tayo, talagang bangayan yan eh. Talagang hindi ka titigil hanggang hindi ka nakakaganti.
Di ba? Hindi ka makakampante hanggat hindi ka nakagawa ng something sa Kanya. Pakarineme, yan. Gawa kang something talagang kung pwede ning isumpa mi. Pero sabi ni Lord, ibababa. Diba? Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Kahit hindi ka pa ang may kasalanan. Diba? Mag-pray mo na lang kay Lord. Darating ang araw, i-award ka ni Lord. Maaring pa, kasi sa mundong ito mali yun eh. Sa mundong ito mali yun. Kapag sinaktan ka, gumanti ka. Huwag kang titigil hanggang di ka nakakaganti. Pero kay Lord hindi. Sabi nga, kapag sinampal ka, ibigay mo pa ang kaliwa eh. Ganun na kay Lord eh. Di ba? So, pagpapakumbaba. Yung mga Israelita, ang expect nila maging hari, kaya nga pinakon nila si Jesus Christ, isang haring mag-aalis sa kanila mula sa mga Romano. Pero dumating si Jesus Christ, ang dala niya ay pagmamahal. Amen. 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 Praise God. Palapakan natin si Lord. So maglingkod ng buong puso at nang may pagpapakumbaba. So kung meron man tayong ministry, gawin natin ng buong puso at na may pagpapakumbaba. Amen. Amen. So, tuloy-tuloy lang tayo. Maglingkod tayo habang malakas ka pa, habang nakakagalaw ka. Yung nga may nakilala nga ako actually kilala ng mga pastor to, mga matatagal na mananampalataya. Si Nick Bujicic ba yung pangalan nun? Wala siyang kamay, wala siyang paa. Pero naglingkod siya sa Panginoon. Nangaral siya ng kanyang salita. Pumupunta siya sa mga iba't ibang school. Pinanood natin yun, no? Alam ko, pinanood natin yung si Nick Bujicic. Wala siyang paa. Pinakita niya dun sa video na kapag natumba siya, paano niya sasagutin yung telephone na nagre-ring. Makakatayo pa kaya siya. Pero natuto siyang mag-surf. Mag-surfing. Yan. Lumangoy sa swimming pool. Di ba? Oo. Meron lang siya parang chicken joy down na parang isang ganito. Maliit dito. Yan. Ganon. Pero, naglingkod sa Panginoon. Ikaw, meron kang paa. Meron kang kamay. May mga mata ka. May mga bibig ka. Amen. Amen. Hanggat malakas tayo. Hanggat kaya natin. Maglingkod tayo sa Panginoon. Hanggat may pagkakataon tayo. Amen! Palakpan natin si Lord. Thank you, Jesus. Suba tayo lahat tumayo. Thank you, God. We worship you, Jesus. I bless your name, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. Siguro manalangin tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Manalangin tayo, bigay natin kay Lord to. At alalahanin din natin yung time na napako si Jesus Christ noon sa cross ng Kalbaryo. Thank you, God. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, magkipag-usap tayo sa Panginoon. Above all wisdom and all the ways of man.
the fall. Lord of me above, like a rose trampled on the ground, he took the fall and thought of me above. So po tayo po'y manalangin at i-ready po natin ang ating mga puso at kaisipan para sa ating communion. Thank you, Jesus. Thank you, God. You are so good. Alalahanin po natin yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin po natin yung pagsasakripisyo ng Panginoong Sus para tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Sige po, patuloy tayong lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Thank you, God. Dito mo naman. Sige po, pray po natin itong mga simbolo po. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo at pinagpapala po namin ang mga simbolo ng iyong katawan at dugo na kung saan nagpapahayag ng iyong kabutihan, ng iyong pagmamahal sa amin. Hindi mo lang sinabi na mahal mo kami, pinatunayan niyo po doon sa krus ng Kalbaryo. At salamat po, sabi niyo nga po, sa sino mang manampalataya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Pinag-pray po namin ito, binibless po namin, at nawa lahat ng tatanggap ay patuloy na mapagpala. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Sige, kuha po tayo. Above all wisdom and all the ways of man, you are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Sabi po dun sa salita ng Panginoon sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang 24. Sabi po dito, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Taas po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Kahit hindi po kami karapat-dapat, minarapat niyo po kaming maging anak niyo po, nakakapaglingkod sa inyo, nakakapagpuri, nakakapagsamba. Naranasan ng lahat ng mga pagpapala mula sa inyo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ipapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus. Patuloy po ninyong pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain niyo po ang simbolong ito. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're. Sabi din po ng salita ng Panginoon sa unang Korinto chapter 11 verse 25 hanggang 26. Ngayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Taas po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, kami nagpapasalamat sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Ang dugo ng aming Panginoong Hesus na nabumo doon sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mo mga anak.
Inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba, pasasalamat, paglilingkod, pagpupuri. Tanging sa iyo lamang, Panginoon, na parang isang bahaing buhay para sa kalulahati ng iyong pangalan, habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Sige tayo may manalangin, itaas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagkilos. Salamat po, Panginoon, patuloy na pinagpapala niyo po ang bawat isa. Sa lahat po ng may karamdaman sa oras na ito, ipinapahayag po namin ang kagalingan na nagmumula sa inyo in the mighty name of Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan mula sa Panginoon. Kasama sa kanyang pagkapako doon sa krus ng Kalbaryo, ang kagalingan sa bawat isa sa ating. Tanggapin mo ang kagalingan mula sa ating Panginoon sa Kristo. In Jesus' name, gumaling ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Lord, patuloy, Lord, yan ang kapayapaan mo ang maghalit sa aming mga puso. Naway, lubusan ninyo pabanalin at bigyan ng kapayapaan ang aming mga buhay. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumain niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo. Amen. Sige po tayo po yung mga kaupo. Yes. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay tuloy-tuloy sa ating gawain. Darako po tayo sa ating pagkakaloob o gipin, thanks and opening po. Sige po, yanda po natin ang ating sige po, handa po natin ang ating mga kaloob. Pray po natin. Lord, kilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy po kaming mananahan sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, nawa o Diyos, patuloy po kaming umayo, makinig sa iyo, sa Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat po ng mga kaloob na maibibigay, Panginoon, Lord. Pagpalain mo po ang mga kamay na magkakaloob, magbibigay ng offering and tithes, Panginoon, na taos-puso silang magbibigay, Panginoon, na hindi po napipilitan lang, o Panginoon, pagkuso Diyos, nasa kanilang puso ang magbibigay, Panginoon. Maraming salamat po. I-bless mo po lahat ng mga magbibigay, Panginoon. I-bless mo po ang bawat pamilya na nandito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat at pagpupuri sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Happy giving. Treasures of your love. There's no way to measure what you're crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose. Okay, so praise God. So yun po, no, so konting announcement lang bago tayo mag-closing prayer po, no. So nung nakaraang pong nagkaroon po tayo ng prayer night. So tawag dito, ngayon ang inaabagan natin yung youth camp. July yata yung retreat, no, Pastor? Parang July pa pala yata.
Opo. So, nakausap ko na rin po yung asawa po ni Pastor Victor para mag-disciple po sa mga kananayan, no, sa mga kababaihan. At sinabi ko na rin, pinaliwanag ko na rin na siyempre minsan malayo po. Sinabi ko payag naman sila sa online. Papaturo na lang sila sa mga apo nila, ni Nainida, kako, yung may mga cellphone. Diba, magsiset na lang. Sabi ko sa kanya, magset na lang po kayo kung kailan po yung kailangan po nilang tumingin o manood sa cellphone. Parang video call, gano'n. O Zoom, gano'n. Alam niyo na, ayun po. So papaliwanag, tuturuan na lang po kayo ng mga kabataan na. Kaya kung sino man po marunong, kahit isang cellphone na lang, tapos makinig na lang. Gano'n. O kung meron kayong mga kanya-kanyang cellphone, mas okay din po yun. So yun po, no? So kung halimbawa, 5 kayo, kahit yung load ko, sa 10 piso kayo. Di ba? O makakapag-load na kayo ng 50 pesos nun, 5 kayo, sa 10 piso. Di ba? Paloadan nyo na lang po yun, tapos isang cellphone, makakapanood na po kayo dun sa Zoom o video call man po yun. Makakatulong po yun. Bukod po sa akin, meron pong naggagabay sa inyo. Kasi lalo ba, halimbawa sa mga nanay, sa mga kababaihan, merong mga usapan na parang sa kanila lang. At si Nanay Mirna, siyempre, nanay siya, at mas maintindihan niya po kayo. Yan po. So, umayag naman po. Yung asawa po ni Pastor Victor. Na-meet niyo na po, hindi po ba? Na-meet niyo na siya. So, kinausap ko siya. Actually, kinausap po din yung pinsan ko, yung ate ko, si Ate Sally. Pumayag, pero mas pumayag po. Pumayag din po sila pareho. Pero mas, nag-ano po kay Nay Mirna. Yun po, no? And then, June 25 sa mga, yan po, sabi ko nga po kung si Jalen gusto niya, ako, sabi ko lahat ng mga nanay, kahit na magtulong-tulungan kami dito, para makasama ka. Yan, kaya lang, sige nga, buti na lang nalaman ko na may asthma siya, Pastor. May asthma siya. So, halimbawa, kung sakali, pwede naman siya pagpahingahin. Kailangan lang maalaman namin ng mga mag-ano doon na meron siyang ganon. Para hindi siya masobra. Kasi yung intense po kasi yung gagawin po doon. Alam ni Joanna yun, intense. Pwede rin namang umulit si Joanna basta meron siya pang registration. Yan. And then, yan po, no? Dito, mas maganda meron tayong mga papadala doon kasi mas nakakatulong yun sa kasi yung mga kabataan ngayon, lalo na iban po yung kabataan ngayon, at mas malakas ang hatak ng mundo. Yan, alam po natin yan. Ako bilang isang teacher, alam ko kung gaano kahirap ngayon na kausapin, abutin yung mga kabataan ngayon. Hindi katulad sa dati, isang psst! Ngayon, hindi. Di ba? Mas matapang pa sila sa iyo. Ganun. So, makakatulong po yun para mas lalo mapalapit ang kabataan na to sa Diyos. At mas matutuhan niya yung salitang pagmamahal at respeto. Malaking tulong po yun. Ngayon, yun nga po, no, para matulungan natin sila. Magtulungan po tayo. Yan, magkakasama tayo dito, magkakapamilya. Kung ano man makayanan natin para magpadala siya. Mas maganda, mas marami kung kaya lang na natin. Kaya lang, alam naman natin yung sitwasyon natin. And praise God, glory to God po. Meron pong, kasi nasabit ko po ang sitwasyon po natin dito. Sabi ko, June 4 po na yung bayaran namin ng renta doon. Wala pong trabaho. Sabi ko talagang asin-sagad po ako. Tapos yung meron pong nagbigay po ng 1,000 para pambayad po dun sa kulang pa. So, dun sa binabayaran nating 2,000. Kaya praise God, salamat kay Lord. Yung month ng May ay okay, mababayaran po natin. Yan, kaya salamat po kay Lord. Di ba? So, napakabuti ni Lord kasi siya yung nagpo-provide ng mga pangangailangan ng simbahan ito. And then po, ayun nga po, so sa June 25 to June 28, ang youth camp. So far yung po yung activities po ng EPD. And then, ano pa ba? Friday and then Sunday po. Yan. So, ganun lang po, tuloy-tuloy lang po. And then, yun po, so, kahapon po, nakapag-pray po ka dito, kasama po si Mark. So, salamat kay Lord at sarap po mag-pray. Yan, so, lagi po tayong manalangin. Yun lang po. So, tayo po lahat tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Thank God.
Tatakas ni Jane. Malalim yun. Tayo po ay yumuko. Thank you po Lord sa araw na ito. Nawa po magtimo po sa aming kaisipan at puso ang aming mga narinig. Nawa po na darating po yung araw na darami po kami. Hindi kayo papakonti, parami po kami. Yes, Lord. Papasalamat din po kami kay Lord dahil kahit napakalayo nagtsatsaga po ang aming mga pastor para pupuntahan po kami at i-share po ang salita niyo Lord. Ngayon po, nagtapos po kami na narinig po namin ang iyong salita Lord. Nawa po pag-ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin sa aming mga pag-uwi, lalo po ang aming mga kapastolan dahil po sila po ay pinakamalayo po. Gabayan niyo po sila sa kanila po uwian po nila. Huwag niyo po sila pababayaan. In Jesus' name, Amen. Salamat po. God bless po sa inyo lahat. Salamat po.